Mayon Volcano ay kilala bilang isa sa pinakamagandang bulkan sa buong mundo. Perpektong-perpekto ang hugis nito. Tila ba obra maestra ng kalikasan. Pero sa likod ng kagandahan nito, may mga kwento ng sumpa, mga nawawalang tao, at mga sigaw na umano'y nanggagaling mismo sa loob ng bulkan. Ayon sa matatanda sa Albay, hindi raw simpleng bulkan ang Mayon. Isa raw itong bantay ng isang sinaunang kapangyarihan. At kapag nagagalit ito, may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Ito ang nakakatakot na kwento ng ang sumpaan ng bulkang Mayon, ang alamat ng Mayon. Bago pa dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, may isang magandang dalaga raw na nakatira sa Albay. Ang pangalan niya ay Daragang Magayon. Maraming lalaki ang umibig sa kanya dahil sa pambihira niyang kagandahan. Pero isang trahedya ang naganap. Nagkaroon ng digmaan at namatay si Daragang Magayon kasama ang lalaking kanyang minamahal. Ayon sa alamat, sa mismong lugar kung saan siya inilibing, tumubo ang isang napakagandang bundok at iyon ang naging Mayon Volcano. Pero ayon sa mga matatanda, hindi raw natapos doon ang kwento dahil tuwing nag-aalburoto ang bulkan, ibig sabihin daw ay galit o umiiyak pa rin ang espiritu ni Daragang Magayon. Ang mga nawawalang umaakyat noong dekada 70, may grupo ng hikers na nagtangkang umakyat sa bulkan kahit may babala ang mga lokal. Ayon sa guide nila, may ilang bahagi ng bundok na hindi dapat puntahan kapag palubog na ang araw. Pero hindi sila naniwala. Habang pataas sila ng bundok, nakarinig umano sila ng mahinang awit ng babae. Mahina, malungkot at parang nanggagaling sa kailaliman ng bundok. Noong una, inakala nilang hangin lang iyon. Pero maya-maya, isa sa kanila ang biglang nagsalita. May babae sa taas. Pagtingin nila, may nakita silang puting figura sa malayo. Nakatayo lang ito habang nakatingin sa kanila. At pagkatapos noon, naglaho ito sa hamog. Kinabukasan, isa sa mga hikers ang nawawala. Hindi na siya nakita kailanman. Ang mga sigaw sa gabi. Maraming residente malapit sa Mayon Volcano ang nagsasabing may kakaibang nangyayari tuwing madaling araw. May mga pagkakataon daw na may maririnig na sigaw mula sa bundok, parang mga taong humihingi ng tulong. Ayon sa ilan, ito raw ang mga kaluluwa ng mga taong namatay noong mga nakaraang pagsabog ng bulkan. Ang iba naman, naniniwalang may nilalang daw na naninirahan sa ilalim ng Mayon. Isang nilalang na hindi dapat gambalain. At tuwing may taong nawawala sa bundok, sinasabi ng matatanda, kinuha na sila ng Mayon, ang lumang baryo. May isang kwento tungkol sa lumang baryo na natabunan ng lahar malapit sa bulkan. Ayon sa mga survivor, bago raw sumabog ang bulkan, may matandang babae na paikot-ikot sa baryo habang sumisigaw. Matanda, umalis na kayo, magigising na siya. Pero walang naniwala sa kanya. Kinagabihan, nagsimulang umugong ang lupa. At ilang oras lang, tinabunan ng mainit na abo at bato ang buong baryo. Marami ang namatay, pero ang pinaka-nakakatakot, wala raw nakakita muli sa matandang babae. Parang naglaho lang siya matapos ang pagsabog. Ang misteryosong larawan, noong 2009, may turist na kumuha ng litrato habang papalubog ang araw sa Mayon Volcano. Pag-uwi niya sa hotel at pag-check ng camera, may nakita siyang kakaiba. Sa gitna ng usok ng bulkan, may hugis ng mukha ng babae. Mahaba ang buhok, maputla ang mukha, at tila nakatingin direkta sa camera. Akala niya edited lang ito, pero nang ipakita niya sa mga lokal, nanahimik umano ang matatanda. At isa sa kanila ang nagsabi, hindi mo dapat siya kinunan. Ang babala ng mga matatanda, hanggang ngayon. Maraming lokal sa Albay ang may kakaibang paniniwala
tungkol sa Mayon Volcano. Kapag biglang tahimik ang paligid, kapag malamig ang hangin kahit tag-init, at kapag may narinig kang mahinang awit sa bundok, ibig sabihin daw ay may nagpapakita. At ayon sa mga matatanda, kapag may nakita kang babaeng nakaputi habang nasa Mayon ka, huwag mo raw susundan kahit tawagin ka pa nito dahil baka hindi ka na makabalik. Maganda, mahiwaga at nakakatakot. Iyan ang Mayon Volcano. Isang bulkan na hindi lang apoy at lava ang itinatago, kundi pati mga misteryong hanggang ngayon ay walang makapagpaliwanag. At baka sa bawat pagsabog nito, may isang sinaunang espiritu na muling nagigising. Kung gusto mo pa ng mas maraming kwento tungkol sa kababalaghan, alamat at mga nakakatakot na misteryo sa Pilipinas, mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell. At tandaan, hindi lahat ng bundok ay tahimik. Ang iba, may nagbabantay